Nora, bilisan mo naman ang paglilinis dyan. Para kang dinaanan ng bagyo. Pasigaw na sabi ni Patricia, ang manager ng maliit ngunit abalang restaurant kung saan nagtatrabaho si Nora bilang tagalinis. Opo, tapusin ko lang po ito. Mahina sanang sagot ni Nora, pero hindi na siya pinatapos ni Patricia. Ay nako, palagi ka nalang mabagal. Sa kusina pa lang ang bagal mo ng kumilos. Para kang walang alam. Kung tutuusin, kinuha ka lang dito dahil naawa kami sa'yo. Para ka pang nagtatrabaho ng walang kusa. Parang kutsilyong tumusok sa dibdib ni Nora ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng manager. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi po totoo. Ginagawa ko naman po ang lahat ng makakaya ko. Nanginginig niyang sagot. Pero lalo lamang nagalit si Patricia. Ay, sinasagot mo pa ako? Alam mo ba na kung gugustuhin ko, isang pitik ko lang, tanggal ka na agad dito. Naintindihan mo ba? Tahimik na tumango si Nora. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Dahan-dahan niyang pinulot ang kanyang mga timba at basahan. Saka naglakad papunta sa bodega. Tahimik, mabigat ang dibdib, pagod na pagod. Sa totoo lang, halos wala na siyang lakas sa trabahong ito. May mga gabing nagigising siya sa sakit ng mga braso at balikat niya. Parang binubuhat pa rin niya ang bigat ng buong restaurant kahit tulog na siya. Nagtipid kasi ang may-ari sa mga empleyado. Kapag may handaan o event sa restaurant, halos mabaliw si Nora sa dami ng gawain. Hindi lang siya basta tagalinis ng sahig. Siya ang naglilinis ng lahat. Mesa, upuan, banyo, kusina. Siya rin ang tumutulong magbalat at maghugas ng gulay. Minsan utusan dito, minsan utusan doon. Kahit ano, basta kailangan si Nora ang tinatawag. Pero kahit ganoon, may dahilan kung bakit tinitiis ni Nora ang lahat. Maganda ang sahod, mataas na para sa isang tagalinis. Kaya kahit masakit, kahit nakabababa ng loob, pinili niyang magtiis. May iba pa ring dahilan. Una, 5 minutong lakad lang ang restaurant mula sa inuupahan niyang maliit na kwarto. At pangalawa, pinakamahalaga sa lahat, pwede siyang kumain doon ng libre. Malaking bagay yon para kay Nora. Dahil ang totoo, may pinapangarap siya. At para maabot ang pangarap na yon, kailangan niyang mag-ipon kahit piso-piso, kahit paunti-unti. Kung titingnan mo si Nora sa isang anggulo, isa lang siyang ordinaryong dalaga. Maayos ang mukha, simple, may likas na ganda. Pero kapag tiningnan mo siya sa kabilang panig, makikita mo ang malaking marka sa pisngi niya. Isang birthmark na halos sakop ang kalahati ng kanyang mukha. Minsan, hinahayaan niyang tumabing ang buhok niya sa bahaging yon para hindi masyadong mapansin. Pero kahit ganon, sobra pa rin ang hiya niya. Dahil sa birthmark na yon, hindi na siya naglakas loob pang mag-college matapos siyang makatapos ng high school. Pakiramdam niya, kahit anong galing o sipag niya, lagi na lang yon ang unang makikita ng mga tao. Walang tumatanggap, walang nagbibigay ng pagkakataon. At ayon kay Nora, dahil sa birthmark na yon, doon nagsimula ang lahat. Ang buhay na napunta siya sa ampunan. Ang mga pangarap na kailangang ibaon muna. At ang mundong kailangang tiisin kahit masakit. Ang pinakapangarap ni Nora ay isang araw tuluyan ang mawala ang birthmark sa kanyang mukha. Para sa kanya, iyon ang susi ng lahat. Kapag nawala yon, baka sakaling magbago rin ang tingin ng mundo sa kanya. Habang nag-iisip si Nora, biglang umalingaw-ngaw muli ang galit na sigaw ni Patricia. Nora! Sa sobrang gulat, bigla siyang napatalon at malakas na nauntog ang ulo niya sa estante. Aray! Napapikit siya sa sakit. Ano ba? Hindi ka pa rin ba tapos dito? Iritadong tanong ni Patricia. Ay nako, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganyan kalaki ang sahod mo. Wala namang bagyo o baha sa labas. Alam mo bang may kasal ngayon? Wedding day ngayon, kaya kailangan perpekto ang lahat.
Opo, kaunti na lang po. Mahina ngunit maayos na sagot ni Nora. Lilinis lang po ako ng bodega tapos lalabas na po ako agad. Ngumisi lang si Patricia. Isang ngiting may halong pangmamaliit bago siya tuluyang umalis. Samantala sa kabilang panig ng lungsod, tahimik na nakatayo si Rosemary sa harap ng salamin. Ilang sandali na siyang nakatitig sa sarili niya. Tila hindi pa rin makapaniwala. Ngayong araw na ito, ikakasal na talaga siya. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi habang umiikot siya. Marahang kumikiskis ang puting bestida sa kanyang binti, kasabay ng mahinang lagaslas ng tela. Papa, ako ba talagang pinakamaganda? Tanong niya na parang bata. Ngumiti ang kanyang ama na si Sherwin. Puno ng pagmamahal ang mga mata. Hindi lang pinakamaganda, sagot nito. Ikaw ang pinakamagandang babae, walang duda. Nakalimutan mo na ba? Ikaw ang naging beauty queen ng universidad ninyo. Paano nga ba niya makakalimutan yon? Doon niya nakilala si William, ang lalaking magiging asawa niya sa araw na ito. Hindi estudyante si William. Isa siyang sponsor ng event noon, isang matagumpay na negosyante. Parang eksena sa pelikula, isang batang beauty queen at isang mayamang negosyanteng nahulog ang loob sa isa't isa. Sa simula, naging maingat si Rosemary. Hindi siya sanay sa atensyon ng isang lalaking may edad at mayaman. Pero hindi sumuko si William. Ipinakita niya kung sino talaga siya. Isang lalaking maaasahan, kalmado, matatag at may paninindigan. Hindi pa bigla-bigla. Hindi parang mga kaedad ni Rosemary na puno ng puro pangako lang. Nang tuluyan niyang makilala ang tunay na pagkatao ni William, doon niya hinayaang mahalin din niya ito. Sila ay naging magkasintahan. At higit sa lahat, sobrang saya ng mga magulang ni Rosemary. Hindi nagsasawang ulit-ulitin ng kanyang ina. Ang talino mo talaga, anak. Napakagandang match nito. Sobrang swerte mo. Ngumingiti lang si Rosemary at pabirong sumasagot. Ay nako, kahit wala siyang pera, pakakasalan ko pa rin siya, ma. Ay kalokohan. Seryosong sagot ng kanyang ina. Dapat marunong kang magpahalaga sa sarili mo. Hindi gusto ni Rosemary ang ugali ng kanyang ina na sinusukat ang lahat sa pera. Pero sanay na siya. Ganun na talaga ito noon pa man. Ang kanyang ama naman ay kabaligtaran. Si Sherwin ay isang mabait, mahinahon at hindi makasariling lalaki. Mahal na mahal siya ni Rosemary at naaawa rin. Pakiramdam niya, bihira itong sumaliwat sa kanyang ina. Kahit mataas ang posisyon nito sa trabaho at iba-ibang personalidad doon, sa loob ng bahay ay tila palaging nagpaparaya ang kanyang ama. At habang masayang naghahanda si Rosemary para sa kasal, may isang babaeng abalang naglilinis sa isang restaurant. Pagod, sugatan ng ulo at may pangarap na tila napakalayo pa. Hindi pa nila alam na balang araw magtatagpo ang kanilang mga mundo. Isang araw, may nasaksihang hindi inaasahan si Rosemary. Nakita niya mismo ang kanyang ama, si Sherwin, na mahigpit na pinapagalitan ang isa sa kanyang mga tauhan sa trabaho. Matapang ang boses nito, matalim ang mga salita, at walang bahid ng pag-aalinlangan ang kanyang tindig. Sa totoo lang, kung hindi niya nakita mismo gamit ang sarili niyang mga mata na ang lalaking yon ay ang kanyang ama, hinding-hindi siya maniniwala. Sa bahay, si Sherwin ay tahimik, mahinahon at laging nagpaparaya. Pero doon sa labas, isa pala itong ganap na ibang tao, isang leader na may otoridad. Samantala, maaga namang dumating sa restaurant ang ina ni Rosemary na si Eleanor. Marahan siyang naglakad sa pagitan ng mga mesa. Tinitingnan ang bawat detalye, mula sa ayos ng mga upuan hanggang sa kintab ng mga baso. Pagkatapos, tumango siya ng kontento kay Patricia. Maayos ang pagkakahanda, sabi ni Eleanor. Napaka-perpekto. Agad namang ngumiti si Patricia.
Siyempre po ma'am, hindi naman po pwedeng pumalpak. Tumingin si Eleanor sa administrator ng makahulugan. Darating ang mga bisita makalipas ang 30 minuto. Gusto kong siguraduhin na mula ngayon, wala nang kahit na anong aberya. Agad siyang pinakalma ni Patricia. Sinabing kontrolado niya ang lahat. Sa wakas, ngumiti si Eleanor, isang ngiti na puno ng kasiyahan. Natutuwa siya sa papuri. Oo, inamin niyang hindi naging madali ang lahat para marating niya ang kinalalagyan niya ngayon. Pero sa tulong ng kasal ng kanyang anak, sigurado siyang aakyat pa siya ng mas mataas sa lipunan. Buong buhay, kinamuhian ni Eleanor ang mga taong para sa kanya ay hindi perpekto. Para sa kanya, dapat perpekto ang isang tao, babae man sa bahay o isang malaking boss sa opisina. Huminto siya sa harap ng malaking salamin at sinuri ang sarili. Walang kahit anong taba. Perpekto ang hubog ng katawan, maayos ang make-up, ayos na ayos ang buhok. Ang asawa niya, para sa kanya, hindi ito perpekto. Sa isip ni Eleanor, kung hindi dahil sa kanya, baka wala pa itong narating. Biglang umalingaw-ngaw ang mga busina ng mga sasakyan sa labas. Ngumiti si Eleanor, dumating na ang mga bisita. Makalipas ang 2 oras, isang iritadong si Patricia ang lumapit kay Nora. Hoy! May basag na bote ng champagne doon sa hall. Linisin mo agad. Agad kinuha ni Nora ang walis, dustpan at timba. Papasok na sana siya sa hall nang muling sumigaw si Patricia. Takpan mong mukha mo, baka matakot ang mga bisita. Saglit siyang tumigil. Saka may halong pangmamaliit pang sinabi. Sino ba namang mag-iisip na kunin ka para magtrabaho sa desenteng lugar na to? Mahigpit na napakuyom ang panga ni Nora para hindi siya umiyak. Sanay na siya sa isang pamilyar na galaw, tinakpan niyang birthmark sa kanyang pisngi gamit ang mga hibla ng kanyang buhok. Dahan-dahan siyang naglakad sa pagitan ng mga bisita. At doon niya narinig ang masiglang boses ng MC. Sa sandaling to, ihahagis na ng bride ang bouquet. Napangiti si Nora sa kabila ng pagod. Wow, gusto ko ring makita ang bride. Bulong niya sa sarili. Sabi ng waiter, sobrang ganda raw. Napatingin siya sa paligid. Siguro mayaman ang groom, ang bongga ng kasal. Napansin niyang may pinag-uusapan si Patricia at ang bartender. Kaya bahagya siyang tumayo sa dulo ng paa at iniangat ang ulo para masilip ang eksena. Nakatayo ang bride na nakatalikod sa mga bisita habang malakas na nagbibilang ang MC. 1, 2, 3. Inihagis ang bouquet. Sabay-sabay nagsitakbuhan ang mga dalagang bisita kung saan inaasahang babagsak ang bulaklak. Ngunit biglang tumama ang bouquet sa isa sa mga chandelier. Nagbago ang direksyon nito at sa isang iglap, diretso itong bumagsak kay Nora. Tahimik ang sandali, parang huminto ang mundo. At hindi pa alam ni Nora na ang simpleng sandaling yon ang magsisimula ng pagbabago sa kanyang buhay. Halos otomatikong nasalo ni Nora ang bouquet. Pagkatapos nun, parang tumigil ang oras. Napasinghap ang lahat ng tao sa paligid. Isa-isang napalingon ang mga bisita sa kanya. May gulat, may pagtataka, may hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Biglang may isang babaeng bisita ang nagsalita. Malakas at malinaw ang boses. Hindi maaari. Tingnan nyo. Para silang 2 patak ng tubig. Kamukhang kamukha niya si Rosemary. Baka naman isa tong palabas. Dagdag pa ng isa. Joke ba to? Pinaprank nyo ba kami? Pero walang narinig si Nora. Ang tanging nakita niya ay ang papalapit na si Patricia. Maputla ang mukha sa galit. Nanginginig ang tuhod ni Nora sa takot. Sa sobrang kaba, nabitiwan niya ang bouquet. Teka po, mahina niyang bulong. Tatalikod na sana siya at tatakbo papunta sa likod ng restaurant nang biglang may humawak sa kanyang braso. Napahinto siya.
Dahan-dahan siyang lumingon. Sa harap niya, nakatayo ang bride at ang groom. Si Rosemary gulat na gulat at halos hindi makapagsalita. At ang groom nakanganga, halatang hindi makapaniwala. At may dahilan para mamangha ang lahat. Para bang si Nora ay nakatingin sa sariling refleksyon. Ngunit naka-makeup, maayos ang ayos at walang bakas ng balat sa mukha. "Sino ka?" Malakas na tanong ni Rosemary. Biglang nanahimik ang buong bulwagan. Ako po si Nora," sagot niya sa nanginginig na boses. "Pasensya na ho, kailangan ko na pong bumalik sa trabaho." "Baliw ka ba?" Biglang may sumigaw. "Alam mo bang imposible yan? Walang dalawang taong magkapareho ng mukha ng ganyan." Sa sandaling yon, isang maputlang Eleanor ang nagmamadaling lumapit. "Rosemary, halika. Kasal mo to. Hindi ito ang oras para sa kung anumang kaguluhang ito." Pero marahang hinila ni Rosemary ang kanyang braso palayo. Hindi ko aalis," mariin niyang sabi. "Kung may makakapagpaliwanag nito, kayo lang ni Daddy." Muling hinawakan ni Eleanor ang kanyang anak. Pilit siyang hinihila. Nang biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Sherwin. "Eleanor, pero sinabi mo sa akin na napatay ng isa." Parang may pumutok sa loob ng dibdib ni Nora. Dahan-dahan niyang iniangat ang tingin mula kay Eleanor papunta kay Sherwin. Unti-unti, nagsimulang magbuo ng katotohanan sa kanyang isipan. Tumulo ang mga luha niya mula sa kanyang mga mata. Diretso siyang tumingin kay Eleanor, walang takot at puro sakit lamang. Ikaw ba? Ikaw ba ang nanay na nag-iwan sa akin dahil pangit ako?" Nanginginig niyang tanong. "Huwag kang mag-alala," dugtong niya habang patuloy sa paghagulgol. "Hindi ako tatakbo sa mga kamag-anak niyo. Hindi ko sisirain ang mundo niyo." "Ngayon lang?" sigaw niya. "Ngayon ko lang nalaman kung ano ang mukha ng babaeng nagsilang sa akin. At pagkatapos ay itinhapon lang ako." Hindi na niya napigilan ang sarili. Tumakbo si Nora palabas ng hall. Nabangga ang isang timba ng tubig na natapon sa sahig. Kinuha niya ang kanyang lumang jacket at tuluyan ang umalis ng restaurant. Nilulunok ang mga hikbi, halos hindi na makahinga sa sobrang pag-iyak. Buong gabi siyang umiyak hanggang sa mapagod, hanggang sa wala ng luha. At sa gitna ng katahimikan, may isang katotohanang bigla niyang naunawaan. Wala naman bagong nangyari. Matagal na niyang pinaghihinalaan na iniwan siya ng kanyang mga magulang dahil sa malaking balat niya sa mukha. Ngayon, alam na niya kung sino sila. Ang mas masakit, hindi pala siya nag-iisang ipinanganak. At isa pa, wala na rin siyang trabaho. Hindi niya na namalayang nakatulog na pala siya. Hanggang sa magising siya sa paulit-ulit at malakas na pagtunog ng doorbell. Bumangon si Nora. Mabigat ang katawan at namumugto ang mga mata. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At doon niya nakita si Rosemary at ang kanyang asawa. Nakatayo sa harap ng kanyang pintuan. "Hello, pwede ba kaming pumasok?" Walang imik na umatras si Nora upang bigyang daan ng dalawa. Hindi niya alam kung bakit sila naroon at sa totoo lang, umaasa siyang sandali lang sila at aalis din kaagad. Umupo si William sa isang upuan. Si Rosemary naman ay nanatiling nakatayo. Tila hindi pa handang maupo sa bahay na puno ng katahimikan at bigat ng damdamin. "Nora," maingat na nagsalita si Rosemary. "Alam kong wala akong karapatang magsalita tungkol sa nararamdaman mo ngayon. Hindi ko rin kayang isipin kung paano nangyari ang lahat ng to." Huminto siya sandali, pinipigilan ng pagluha. "Hindi ako makapaniwala na nagawa yon ng mga magulang ko. Para sa akin, gumuho ang mundo ko kahapon." Pinunasan ni Rosemary ang kanyang mga mata. Hinawakan ni William ang kanyang mga kamay at siya ang nagpatuloy. "Ano man ang mangyari, Nora," mahina niyang sabi. "Hindi ka namin iiwan ng asawa ko. May kakayanan kami. Babayaran namin ang kahit anong gamutan na kailangan mo. Nalaman namin
Sabi ng mga tao sa restaurant, nag-iipon ka para doon. Hindi pa man nakakasagot si Nora, biglang tumunog muli ang doorbell. Sa tingin ko, alam ko na kung sino yan, sabi ni Rosemary. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Pagbalik niya, may kasama na siya. Ang kanyang ama, si Sherwin. Parang tumanda ito ng 10 taon sa isang gabi. Mabigat ang lakad, mabagal ang bawat hakbang. Lumapit siya kay Nora at matagal itong tinitigan. Parang sinusubukang bawiin ang mga panahong nawala. "Patawad anak," paos niyang sabi. "Kung alam ko lang," huminga siya ng malalim. "Nang mga anak ang nanay mo, nasa business trip ako. 3 buwan akong ipinadala sa kabilang panig ng mundo. Ayokong umalis noon pero iginiit ni Eleanor. Malaking hakbang daw yun sa career ko. Sinabi niyang kakayanin niya kahit wala ako." Napapikit si Sherwin. Pagbalik ko, sinabi niya sa akin na may ganitong nangyari raw minsan sa kambal. 1 buwan ang lumipas, nakahiga si Nora sa isang klinik, naghihintay ng operasyon. Sinabi ng doktor na komplikado ito. Mahaba ang proseso, masakit at hindi agad-agad ang resulta. Pero handa si Nora sa lahat. Araw-araw siyang tinatawagan ng kanyang ama at ni Rosemary. Minsan si William pa ang sumasagot sa tawag. "May kailangan ka ba? Sabihin mo lang," palagi nitong sabi. Pakiramdam ni Nora, kakaiba ang lahat. Sanay siyang mag-isa, sanay siyang walang masasandalan. Pero ngayon, bigla siyang napapalibutan ng mga taong nagmamalasakit. Isang gabi, marahang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Napalingon si Nora at napatigil. Pumasok ang kanyang ina. Tahimik, mabagal ang mga hakbang. "Alam mo," mahinang sabi ni Eleanor, "nung ipinanganak ka, inakala kong tapos na ang buhay ko. Iniisip ko kung paano ka ituturo ng mga tao, kung paano nila kami pag-uusapan. Gusto ko ng perpektong pamilya." Napapikit siya at nanginginig ang boses. "Pakiramdam ko, wala akong ibang pagpipilian. Kung hindi ko ginawa yun ay mababaliw ako." "Matagal akong hindi nakatulog sa gabi," dugtong pa ni Eleanor. "Pero kalaunan, kinumbinsi ko ang sarili ko na tama ang ginawa ko." Ngumiti siya ng mapait. "At ngayon, ang lahat ng itinayo kong perpekto sa loob ng maraming taon, gumuho na parang wala lang. Hinuhusgahan na ako kahit ng mga taong tinulungan ko. At minsan naiisip ko, para saan ba ang lahat ng yon?" Tumingin siya kay Nora. "Alam kong ayaw mo kong makita. Hindi kita pipilitin. Pero hayaan mo lang sana akong dalawin ka paminsan-minsan. Hindi na rin ako pwedeng bumisita kasamang asawa ko. Wala na kaming pinagsasaluhan. Si Rosemary ay tumalikod na sa akin." Tuluyan ang napahagulgol ang kanyang ina. "Ang natitira na lang sa akin ngayon ay ikaw. Ang anak na minsan kong ipinagkanulo. Patawarin mo ko. Kahit alam kong may mga kasalanang hindi na talaga napapatawad." Tumayo si Eleanor at naglakad papunta sa pinto. Wala na ang dati niyang tindig. Wala na ang taas noong lakad. Sa may pintuan, lumingon siya. Mahinang nagsalita si Nora. "Maaari po kayong dumalaw paminsan-minsan." May bahagyang liwanag na sumilay sa mga mata ng babae. Isang mahinang ngiti, mahina, marupok at puno ng pagsisisi. "Salamat," bulong niya. At sa katahimikang yon, unti-unting nagsimula ang isang sugat na matagal nang dumudugo, na sa wakas ay nagsimula ng maghilom. Lumipas ang mga buwan, hindi naging madali ang pinagdaanan ni Nora. Ang bawat operasyon ay may kaakibat na sakit, takot at mahabang paghihintay. May mga araw na halos ayaw na niyang bumangon sa kama. May mga gabing napapahawak na siya sa pisngi niya. Natatakot na baka wala rin namang magbago. Pero unti-unti may nag-iba. Sa salamin, hindi na siya natatakot tumingin. Ang birthmark na minsang naging dahilan ng kanyang pagkapahiya at pagkakait ng mundo,
halos hindi niya na makita. Mas mahalaga pa ron, mas malalim na pagbabago sa loob niya. Hindi na siyang babaeng laging nakayuko. Hindi na siyang babaeng takot magsalita. Unti-unti niyang natutunang tanggapin ang sarili. Hindi dahil sa nawala ang marka sa kanyang mukha, kundi dahil may mga taong naniniwala sa kanyang halaga. Bumalik si Nora sa pag-aaral. Sa tulong ni na Rosemary at William, pati na rin ang kanyang ama na si Sherwin. Natupad niya ang pangarap na matagal niya nang inakala na hindi kailanman mangyayari. Hindi naging perpekto ang relasyon nila ni Eleanor. May mga sandaling masakit pa rin, may mga katahimikang puno ng alaala. Pero natuto silang mag-usap, hindi para burahin ang nakaraan, kundi para harapin ito. Si Eleanor naman, ang babaeng minsang namuhay para sa imahe at pagiging perpekto. Natutong mamuhay ng simple. Wala na ang dati niyang karangyaan. Naiwan sa kanya ang isang tahimik na bahay, kaunting kaibigan, at maraming gabi ng pagninilay. Sa bawat pagdalaw niya kay Nora, hindi na siya ang mapagmataas na babae. Isa na lamang siyang ina na tahimik, nagsisisi, at umaasang sa kabila ng lahat, may puwang pa rin ang pagmamahal. At si Rosemary na natili siyang kapatid. Hindi perpekto, hindi palaging masaya, pero totoo. Sa kabila ng lahat, pinili niyang hindi talikuran ang dugo at damdamin. Minsan, habang magkasama silang dalawa ni Nora sa harap ng salamin, ngumiti si Rosemary at sinabi, "Magkamukha man tayo, magkaiba pa rin ang buhay na dinaanan natin." Ngumiti rin si Nora. "At pareho nating piniling maging totoo," sagot niya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Hindi nasusukat ang halaga ng tao sa itsura, sa estado ng buhay o sa opinyon ng iba. Ang tunay na pangit ay hindi ang mukha na may marka, kundi ang pusong handang mag-iwan, manakit at humusga para lamang mapanatili ang imahe ng perpekto. At ang tunay na ganda, ito ay ang tapang na mabuhay kahit iniwan, ang lakas na magpatawad kahit nasaktan, at ang dignidad na bumangon kahit paulit-ulit kang ibinagsak ng mundo. Sa huli, hindi ang kapanganakan ang nagtatakda ng ating halaga, kundi ang mga desisyong ginagawa natin kapag alam na natin ang katotohanan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.